Umabot na sa mahigit 16,000 ang bilang ng backlogs ng driver's license sa LTO District Office sa Dagupan City. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, matapos na dumating yung mga DL cards ay tuloy-tuloy na yung pag-imprenta ng lisensya ng Land Transportation Office. Mula sa kabuuang 18,108 na backlog sa driver's license sa Dagupan City, bumaba na ito sa 16,725 matapos makapag-imprenta gamit ang mga dumating na DL cards. Pero kung susumahin, mataas pa rin daw ang bilang ng backlogs, kaya magpapatupad raw ang LTO ng weekend duty para sa pag-imprenta ng mga lisensya. To address that, para hindi man mag-clog sa opisina on a weekly basis, no? We will open on Saturday. We will do that para ma-serve natin kasi marami po ang mga may trabaho na hindi makakapunta sa opisina during weekdays. Tuwing weekdays, umaabot sa 50 hanggang 75 ang naiimprenta ng LTO. Walk-in policy ang ipinapatupad. Ibig sabihin, hindi nagsagawa ng mass printing ang LTO. So, hindi naman tayo mawawalan ng pag-asa. Nasikaso naman ng ahensya yan. Merong darating po ng mga supply po ng backlogs. Malaking bagay raw ang pagkakaroon ng DL card para sa mga motorista. Pag may driver license po talaga, doon natin makikita na yung driver talaga mayroon siyang lisensya po. Sa ngayon, walang nakikitang problema sa supply ng DL cards. Sumasapat daw ito sa araw-araw na operasyon ng LTO Dagupan District. Chris, sa ngayon ayon sa LTO, nasa may 3,000 pa yung available na DL cards sa Dagupan City. Bagamat wala namang nakikitang problema ang LTO dahil tuloy-tuloy naman yung pagdating ng DL cards mula sa Central Office. Samantala Chris, speaking of mga motorista, sa mga oras nga na ito sa bahagi ng MH Del Pilar sa Dagupan City, nakaka-experience naman ng pagbaha. Resulta yan nung pag-ulan kanina lamang na kung saan dala ng localized thunderstorm. Ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon ng mga motorista dito nga sa ating kinaroroonan, na mapapansin mo nga Chris na dahil nga sa baha ay nakikita natin na medyo pahirapan yung pag-usad ng mga sasakyan, nagkakaroon ng traffic build-up. Actually, Chris, yung kalsada na merong baha sa kasalukuyan, yaan yung kalsada na hindi pa napapataasan. Kung papansinin natin, medyo yung antas ng baha ay hindi naman ganun kataasan. Nakakadaan naman yung mga light vehicles, pero pagsampa nila dito sa ginagawang kalsada ay nakaantabay ang Public Order and Safety Office dahil medyo pahirapan yung mga motorsiklo and even yung mga tricycle. Sa ngayon, Chris, pinaka-naapektuhan nga sa biglaang pagbaha bunsod ng malakas na buhos ng ulan ay yung mga commuters dahil kinakailangan nga nila na tumawid sa baha. Actually, Chris, aside sa MH Del Pilar ay meron ding pagbaha sa ilan pang bahagi nga ng kalsada dito naman sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.